Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y nagtungo, pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa binggit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang mga matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na pumunta at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, bika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinagsabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsilita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas at pinuno at may nasasakupan din po ako ng mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating pangunahing tauhan po ng ating ebanghelyo ay isang kapitan ng militar nung panahon ni Jesus. Ano po? Kapitan. Sa Ingles ang tawag centurion. Meron siya nasasakupan na 100 kawal. Sa bandang dulo po ng ating ebanghelyo ay sinabi po ni Jesus, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Namangha po si Jesus, mga kapatid, sa laki ng pananampalataya ng kapitang ito. Ano nga po ba ang nakita ni Jesus? At ano nga po bang mga aral na mahuhugot po natin dito sa katauhan ng kapitang ito? Una sa lahat, kapatid, ang kapitang ito ay hindi natin may pagkakaila makatao. Saan po dyan ang pagiging makatao niya? Ayan, halata naman po. May aliping mahulubha ang sakit at naghihingalo, nasa binggit ng kamatayan. At sinasabi po sa ating ebanghelyo, mahal niya ang kanyang alipin. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, ang alipin po ay tinatawag natin second-class citizens. Hindi gaanong pinahalagahan. Pero kakaiba ang kapitan na ito kasi mahal niya ang kanyang alipin. Kaya nga po, siya ay gumawa ng paraan para ito'y gumaling at maibalik ang kanyang kalusugan. Ito yung unang maganda nating aral na mapulot, mga kapatid.
Kasi sa ating modernong panahon, wala na pong alipin. Meron po tayong mga kasambahay, katulong, pero hindi po sila alipin. O kahit naman tayong medyo may pinamamahalaang mga institusyon o departamento, meron tayong mga tinatawag natin mga staff, empleyado na nasa ating poder. Siguro, matutunan natin ang pagiging makatao sa kapitang ito. Pag sinabi po natin kasambahay o kaya katulong, alam niyo po, parang negatibo ang pagtingin natin at sa katulong. Pero pag inintindi natin katulong, ibig sabihin, kaakibat, kasangga, may halaga. Bakit po? Kasi kahit naman po tayo may mga mataas po ang medyo narating na pinag-aralan, hindi naman po na lahat ay alam natin gawin sa buhay. Aminin po natin, may mga bagay sa buhay na hindi natin alam gawin. Ayan. Isa pa, kahit naman po alam natin gawin, sa dami po ng ating inaatupag at responsibilidad sa buhay, ay hindi naman po natin lahat pwedeng gawin. Kaya may mga taong ating katambal, kasangga sa buhay. Isa na doon, katulong o kaya empleyado na dapat, mataas ang pagtingin natin sa kanila. May paggalang tayo sa kanila. Pinangangalagaan natin ang kanilang kapakanan sapagkat may mga bagay na hindi natin alam gawin, pero alam nilang gawin. May mga bagay na hindi na natin magawa, pero ginagawa nila. Pag naalis sila sa ating poder, ibig sabihin, may mga aspeto sa ating buhay na hindi magagawa at hindi natin kayang gawin. Kaya napakaganda na mangha si Jesus sa kapitan na ito. May pananampalataya siya. Malaki ang kanyang pananalig. At sa kanyang malaking pananalig, isa doon ang pagpapahalaga sa kapwa, lalo't higit yaong mga nakabababa ang katayuan sa ating pamayanan, sa ating lipunan. At hindi lamang po yung mga nakabababa sa lipunan ang mahal ng kapitang ito, sapagkat sabi ng mga kapwa Hudyo ni Jesus na lumapit sa kanya, ay kung maaari po sana'y tulungan ninyo siya dahil mabuti siyang tao. Ayan naman pala Pag may pananampalataya, dapat sana mabuting tao. Mahal niya tayong mga Hudyo. Mahal niya ang hindi niya kababayan. Hentil kasi ito hindi Hudyo. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga o simbahan. Nakita niyo po yan. Kaya makatao. Hindi nagtatangi, kababayan o hindi. Mahal niya, pinaglilingkuran, binibigyan ng kayang ibigay. Kaya unang palatandaan ng pananampalataya ay yung pagmamahal, pagpapahalaga sa kapwa, mataas man o mababa ang katayuan sa ating lipunan. Pangalawa, ay merong kababaang loob, mga kapatid, ang kapitang ito. Lubos na kababaang loob. Nagpasugo lamang siya sa mga Hudyo na pagalingin ang kanyang alipin. Nagpasugo kay Jesus. Nagpasugo siya hindi dahil sa busy siya. Nagpasugo siya hindi dahil sa mas mataas siya at hindi niya gagawin yon ang mababang gawain, ang lumapit kay Jesus, kundi kabaliktaran, mga kapatid. Sapagkat alam niya na hindi siya karapat-dapat makisalamuha bilang hintil, hindi siya karapat-dapat makisalamuha sa Hudyo, katulad ni Jesus, lalo't higit guro, sapagkat tinatagurian silang espiritual na marumi.
At kapag ka nakisalamuha sa kanila ang mga Hudyo katulad ni Jesus, magiging spiritual din na marumi ang makikisalamuha sa kanila. Kaya bilang pangangalaga sa dangal at spiritual na sabihin natin katayuan ni Jesus, ayaw niya na maging sanhi ng pagiging ritually impure ni Jesus. Yan po ang dahilan kung bakit nagpasugo lamang siya. Guro, huwag na po kayong magpagod pa. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi na rin po ako karapat-dapat na humarap sa iyo. Yan, kababaang loob. Kababaang loob. Hindi karapat-dapat. Kapag tayo'y pinaglingkuran ng ibang tao, paminsan-minsan, tingnan din po natin ang ating mga sarili. Ako nga ba'y karapat-dapat paglingkuran ng aking kapwa? Kung ano mang kabutihan. Minsan po, ginagawan tayo ng kabutihan ng ating kapwa at tuwang-tuwa po tayo. Pero paminsan-minsan tingnan din po natin kasi hindi lahat ng pagkakataon tayo karapat-dapat bigyan ng pabor, hindi karapat-dapat bigyan ng pag-ukulan ng panahon ng ating kapwa. Pero andyan sila, higit sa lahat, pag tayo'y lumalapit sa poong si Jesus Nazareno, ibinibigay po ang grasyang ating hinihiling. At kapag tayo'y nakatanggap ng anumang grasya, sa anumang uring grasya na pinagkakaloob ni Jesus Nazareno, sa mamagitan din ng ating kapwa, sabihin po natin sa ating sarili, hindi ako karapat-dapat, subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos, may grasyang dumadaloy sa akin. Higit sa lahat, sabihin lamang po ninyo, ay gagaling na ang aking alipin. Hindi lamang sa nandun yung kababaang loob, at pag-ako, na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, kundi andun din ang kanyang pananalig na kahit sa salita lamang ni Kristo ay gagaling na ang kanyang alipin. Salita lamang sapat na. Hindi na kinakailangan na makita, hindi na kinakailangan na mahawakan, hindi na kinakailangan na kahit malapitan man lamang ni Jesus, hindi na kailangan. Para sa kanya, sa kapitang ito, sapat na ang sabihin lamang ni Jesus. Gagaling na ang kanyang alipin. Kaya namangha si Jesus, mga kapatid, namangha. Ulitin ko pong sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kahit nasa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Ito pong sinabi ng kapitan, mga kapatid, na hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking batahanan, ay ito'y isinama sa ating banal na misa. At ito po yung ating dinarasal at binabanggit bago po tayo tumanggap ng banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo na mismo, hindi isang katulong, kundi tayo. Mga kapatid, sigurado po ako, imposible pong maisama ang ating salitang binitib, anumang salita nating bibitiwan sa buong buhay natin, imposibleng maisama sa banal na misa. Pero hindi po posible at napaka-posible po na matutunan natin ang aral na mahuhugot natin sa buhay nitong kapitan sa ating ebanghelyo. Ano po yun? Mapagmahal sa kapwa, lalo tigit yung mababa ang katayuan sa lipunan. Pangalawa, hindi lamang sa yung mababang katayuan sa lipunan, pangangalaga sa kapwa ay hindi nagtatangi at ibinigay ang kanyang kayang ibigay kahit naman hindi niya kababayan. Hindi nagtatangi. Yan ang pagmamahal sa kapwa. At pangatlo, andun yung kababaang loob.
Nakikita niya ang kanyang sarili na anumang kanyang matatanggap galing kay Jesus ay hindi siya karapat-dapat. Ganon din po sana tayo. May dapat kababaang loob. Kung bakit may road rage, bakit may kayabangan, ay ito'y kadahilanan na napakataas po ang pagtingin sa sarili. At panghuli, dapat lahat tayo andoon, kumakapit, nananalig na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, makapangyayari sa anumang pagpapagaling na ating kinakailangan. Lalo't higit, kagalingan hindi lamang pisikal, kagalingan emosyonal, at lalo't higit kagalingang espiritual.